Muling tuloy po tayo sa ating paglalakbay sa mundo ng mga salita. Sa episode na ito, mas palalimin pa natin ang ating pag-unawa sa kapangyarihan ng salita at tutuklasin kung paano kayang baguhin ng mga tamang salita ang ating buhay at magbigay inspirasyon sa pagbabago. Ang mga salita ay higit pa sa mga tunog o simbolo lamang sa papel. May taglay itong enerhiya, nagpapahayag ng emosyon at may kapangyarihang magpagaling, magbigay inspirasyon at magdulot ng pagbabago. Sa mahabang panahon, ginamit na ng mga tao ang mga salita upang makipag-usap. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang ating mga salita ay naririnig din ng higit pa sa ating kapwa-tao? Ang kalikasan sa paligid natin ay nakikinig. Ang mga hayop at halaman ay may kakayahang maramdaman ang ating emosyonal na kalagayan sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos at tumutugon sa enerhiyang inilalabas natin sa mundo. Kapag tayo ay nagsasalita ng may kabaitan at pagmamahal, lumilikha tayo ng positibong kapaligiran. Ang positibong enerhiyang ay sumisilaw sa lahat ng nasa paligid natin, mula sa ating mga alagang hayop hanggang sa mga halaman. Sama-sama nating tuklasin kung paano makakatulong ang ating mga salita upang lumikha ng isang mas mapayapa at masaganang mundo para sa lahat ng nilalang. Bagamat maaring hindi naintindihan ng mga hayop at halaman ang wika sa parehong paraan ng mga tao, ang mga hayop ay talagang sensitibo sa pakikipag-ugnayan ng tao. Sa pamamagitan ng tono at vibrasyon ng ating mga salita, ang mga hayop, lalo na ang mga aso at pusa, ay tumutugon sa tunog ng ating boses. Ang isang malumanay na tono ay maaring makapagpakalma sa kanila, habang ang isang malupit na tono ay maaring magdulot ng stress o takot. Ang mga hayop, lalo na ang mga malapit sa mga tao, ay may kakayahang maramdaman ang ating emosyonal na kalagayan sa pamagitan ng ating mga salita at kilos. Nararamdaman ng isang aso kung ang kanyang amo ay galit o balisa at tumutugon ng naayon. Ang masasakit na salita o galit na tono ay maaring magdulot ng paglayo sa kanila. Nararamdaman nila ang ating tono, emosyon at ang enerhiya sa likod ng ating mga salita. Ang sensitibong ito ay umaabot din sa mga mabangis na hayop at mga hayop sa bukid. Ang paraan ng ating pakikipag-usap sa mga hayop at pagkilos sa kanilang paligid ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang pag-ugali at kapakanan. Isipin ang iyong alagang aso o pusa. Kapag kinausap mo sila sa isang mahinahon at mapagmahal na tono, positibo ang kanilang reaksyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga baka ay mas maraming gatas ang nalilikha kapag ang mga magsasaka ay mahinahong nakikipag-usap sa kanila. Ang mga kabayo ay mas mahusay na tumutugon sa mga magagandang salita habang nagsasanay, kahit na ang mga mababangis na hayop ay nakakaramdam ng intensyon sa likod ng pananalita ng tao. Ang mga tagapagligtas ng hayop ay madalas na gumagamit ng mga nakakapagpakalmang tono upang pakalmahin ang mga nasugatang hayop, bawasan ang kanilang stress at mapabilis ang kanilang paggaling. Ang epekto ng ating mga salita sa mga hayop ay hindi lamang limitado sa mga tunog na ating nilalabas. Ito ay tungkol sa enerhiya na ating inilalabas. Kapag tayo ay nagsasalita ng may pagmamahal at paggalang, lumilikha tayo ng isang ugnayan ng tiwala sa kaharian ng mga hayop. Ang ugnayang ito ay maaring humantong sa mas maayos na relasyon sa pagitan ng tao at hayop sa lahat ng larangan ng buhay. Maari rin itong mangyari sa mga halaman dahil ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na maari silang tumugon sa emosyonal na enerhiya na ipinapadala ng mga tao. Ang mga halaman ay maaring tumugon sa mga vibrations na nilikha ng mga sound wave. Naniniwala ang ilang manaliksik na ang mga halaman ay may kakayahang tumugon sa ilang partikular na frequency ng tunog. Ang mga rosas ay madalas na iniugnay sa kaligayahan, misteryo at mahika sa mga kwento at alamat. Bagamat wala silang mga tainga tulad ng mga hayop, ang mga halaman ay sensitibo sa mga vibrations. Ang mga sound wave na nalilikha ng ating pananalita ay lumilikha ng mga vibrations na ito at ang mga halaman ay tumutugon dito sa mga kamangmanghang paraan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pakikipag-usap sa mga halaman ay makakatulong sa kanilang paglaki. Ang mga halaman na nakalantad sa mga positibong salita at musika ay madalas na mas mabilis at mas malusog na lumaki. Maari pa nga silang magbunga ng mas maraming bulaklak o prutas. Naniniwala ang ilang hardinero sa pakikipag-usap sa kanilang mga halaman dahil naniniwala silang nakakatulong ito sa mas mahusay na pangangalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga halaman ay tumutugon sa iba't ibang uri ng musika at pattern ng pagsasalita. Halimbawa,
Ang klasikal na musika ay tila nagpapasigla sa paglaki ng maraming uri ng halaman. Ito ay isang paalala ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay sa ating planeta. Pinag-aralan ng mga siyentipiko ang epekto ng mga salita sa mga hayop at halaman at nagbigay ng konkretong ebidensya kung gaano makapangyarihan ang ating mga salita sa kalikasan. Sa isang dairy farm sa England, ang mga baka na regular na kinakausap ay mas maraming gatas ang nalilikha. Ang pag-aaral ni Dr. Masaru Emoto ay nagpakita na ang mga positibong salita ay lumikha ng magagandang kristal ng tubig, habang ang mga negatibong salita ay humantong sa mga magulong pormasyon. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang ilang partikular na halaman ay mas mabilis na lumaki ng malantad sa boses ng babae, na nagpapasigla sa paglaki sa antas ng selular. Sinusuportahan nito ang sinaunang kasanayan ng pakikipag-usap sa mga halaman. Ang ating wika ay may malalim na epekto sa mundo sa ating paligid. Ang bawat nilalang ay tumutugon sa enerhiya ng ating mga salita. Paano natin magagamit ang kapangyarihang ito para sa kabutihan? Ang sagot ay nakasalalay sa ating intensyon at pagiging maingat. Sa pamamagitan ng pagiging malay sa ating mga salita at tono, maaari tayong magdulot ng mga positibong pagbabago. Makipag-usap ng may kabaitan sa iyong mga alagang hayop at mga halaman. Gumamit ng banayad na tono kapag nakikitungo sa mga mababangis na hayop. Magsalita ng may paggalang tungkol sa kalikasan. Hayaan mong ang iyong mga salita ay magpahayag ng kabaitan at pakikiramay. Ang positibong enerhiya na ito ay lalaganap na parang alon at makaapekto sa lahat ng nasa paligid mo. Ang ating mga salita ay may napakalaking kapangyarihan, hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa mundo sa ating paligid. Gamitin natin ang ating mga salita upang magbigay sustento, magpagaling at lumikha ng pagkakaisa upang ang lahat ng nilalang mula sa halaman hanggang sa mga hayop ay makinabang sa ating positibong pananaw. Salamat sa panunood, i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakaka-inspire na content.